Hindi ako sigurado kung coincidence lang ba ang lahat ng nangyari. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalis sa isip ko. Noong 2023 kasi, nagsimula akong gumawa ng isang occult practice. Hindi naman dahil gusto kong manakit ng tao. Ang gusto ko lang talaga noon ay proteksyon. Linggo-linggo akong nagre-recite ng isang N. At ang lagi kong hiling ay simple lang. Kung may taong nananakit o nagtataksil sa akin, sana maprotektahan ako at sila na ang humarap sa consequences ng sarili nilang ginawa. Hindi ko alam na makalipas ang 2 taon, ang taong pinakamalapit sa akin pala ang posibleng tinutukoy ng hiling kong yun. Noong 2023, dumaan ako sa phase na sobrang interesado ako sa occult at iba't ibang spiritual practices. Hindi naman ako sumali sa kung anong grupo o kulto. Mahilig lang talaga akong magbasa online tungkol sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Isang araw, nakabili ako ng ilang occult items na sinasabing nakakatulong sa prosperity, intuition at protection. Kasama sa instructions ang pagre-recite ng isang N, 1 beses kada linggo. Hindi ko naman alam kung totoo ang mga iyon, pero ginawa ko pa rin dahil curious ako. Habang nagbabasa ako tungkol sa entity na konektado sa practice na yon, may isang bahagi na tumatak sa isip ko. Ayon sa nabasa ko, pwede kang humiling ng proteksyon laban sa mga taong nananakit o nagtataksil sa'yo. Hindi mo na raw kailangang pangalanan ng tao. Kung may taong gumagawa ng masama sa'yo, siya na raw ang haharap ng consequences ng sarili niyang ginagawa. Hindi ko iyon inisip bilang sumpa. Ang nasa isip ko lang noon, kung may taong niloloko ako o sinasaktan ako nang hindi ko alam, sana maprotektahan ako. Kaya yun ang naging regular kong hiling tuwing ginagawa ko ang ritual. Protektahan mo ako sa mga taong nananakit sa akin. Kung may taong nagtataksil sa akin, hayaan mong maranasan niya ang consequences ng sarili niyang ginawa. Hindi ko iniisip ang boyfriend ko habang sinasabi iyon. Sa totoo lang, wala akong pinaghihinalaan noon. Mahigit na 2 taon na kaming magkasama at wala naman akong nakikitang dahilan para hindi siya pagkatiwalaan. Lumipas ang panahon at halos nakalimutan ko na rin ang ritual. Hanggang dumating ang 2025. Isang hapon, tumawag siya gamit ang backup phone niya. Ninakaw daw kasi ang main phone niya. Normal lang naman ang usapan namin, pero may kakaibang pakiramdam akong hindi maipaliwanag. Habang nagsasalita siya, bigla kong naisip, paano kung may tinatago siya? Wala akong basehan. Hindi ko nga sinabi sa kanya dahil alam kong baka gawa-gawa lang ng isip ko. Isang linggo pagkatapos nun, bumili siya ng bagong iPhone. Hindi pa halos 1 buwan ang lumipas. Nadisgrasya naman yan sa gym. May aksidenteng nakabitaw ng mabigat na weight plate at tumama malapit sa cellphone niya. Hindi tuluyang nasira ang phone, pero nagkaroon nito ng dead pixels at permanenteng damage sa screen. Naalala kong sinabi ko pa sa sarili ko, ang malas naman niya ngayong taon. Hindi ko pa rin iniugnay sa kahit ano. Pagkatapos nyon, nilagnat naman siya. Hindi seryoso at mabilis din siyang gumaling. Pero napansin kong parang sunod-sunod ang problema niya. Akala ko hanggang doon lang. Pero makalipas ang ilang buwan, isa sa mga magulang niya ang biglang nagkaroon ng malubhang sakit. Kinailangan nitong makonfine ng mahigit 1 buwan at sumailalim sa malaking operasyon. Halos lahat ng oras niya noon ay nasa ospital. Bilang partner, natural lang na sinuportahan ko siya. Wala ni minsan na sumagi sa isip ko baka may koneksyon ng lahat ng nangyayari. Ang totoo, mas naawa pa nga ako sa kanya. Pero kahit ganon, may pakiramdam akong may hindi siya sinasabi sa akin. Hindi ko may paliwanag kung saan nagagaling ang kutob na yun. Hindi rin ako naghahanap ng ebidensya. Hanggang isang araw, ako na mismo ang nakakita. Hindi ko sasabihin ang lahat ng detalye, pero sapat na para sabihin ko malinaw ang nakita ko. May iba pala siyang kausap. At hindi yun simpleng usapan lang. May mga mensahe, litrato at mga pag-uusap na nagpapatunay na matagal na niya akong niloloko habang kami pa. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang mismong pagtataksil,
o ang katotohanang ilang buwan ko nang nararamdaman na may mali. Pero paulit-ulit kong kinukumbinsi ang sarili kong wala lang yun. Noong gabing yun, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong binalikan sa isip ko ang lahat ng nangyari simula noong ninakaw ang phone niya. Ang bagong cellphone na nasira, ang sunod-sunod niyang pagkakasakit, ang malubhang nangyari sa pamilya nila. At doon ko lang naalala ang hiling na ilang taon kong inuulit. Protektahan mo ako sa sino mang nananakit sa akin. Hindi ko kailanman sinabi ang pangalan niya. Hindi ko rin hiniling na may mangyaring masama sa kanya. Ang gusto ko lang ay mailayo ako sa taong hindi tapat sa akin. Doon nagsimulang pumasok sa isip ko ang isang tanong na hanggang ngayon wala pa ring sagot. Kung matagal na pala niya akong niloloko, posible bang siya ang taong tinutukoy ng hiling ko kahit hindi ko alam? O dahil nalaman ko na ang katotohanan? Sinusubukan na lang ng isip kong pagdugtungin ng mga pangyayaring wala namang koneksyon. Hanggang ngayon, hindi ko alam ang sagot. Hindi ko rin ipinagpatuloy ang occult practice na iyon. Hindi dahil sigurado akong may nangyari, kundi dahil sapat na sa akin ang posibilidad na baka may mga bagay na mas mabuting wag nang pakialaman. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa Marie Creeps para sa mas marami pang totoong nakakatakot at hindi maipaliwanag na mga kwento. At gusto kong malaman ang opinion mo. Sa tingin mo, puro pagkakataon lang ba ang lahat ng nangyari? O posible kayang may kapangyarihan talagang gumaganti sa mga taong nananakit at nagtataksil? I-comment mo ang sagot mo sa ibaba. Baka ang susunod na kwentong itatampok dito ay ang sarili mong karanasan. Maraming salamat sa pakikinig.